Ang una nating kwento ay huwag mong i-click ang location. Guys, alam niyo ba tong mga videos na to? Yung may caption na, bored ka ba? Huwag mong i-click ang location at baka mapunta ka sa CR. What if malaman mo ang totoong location nito? Ito nga pala ang storya ni JP Espino. Sulat niya, Hi Ate Nix at Kuya Steve. Sobra po akong na-curious sa misteryo ng location CR videos na ito. Halos araw-araw nakikita ko siya sa FYP ko. Hindi na siya nakakatuwa kaya naiinis na ako. Ako nga pala si JP Espino, taga Bacoor, Cavite. Sinubukan kong i-click ang location na to. Pero dinala ko sa Pink to Pink, isang opisina sa May Pasay. Hindi ko nga magets, bakit ako mapupunta sa CR? Tapos, sabi sa akin ng girlfriend kong si Clarissa, obvious naman na hindi relocation yan. Ito ang ginagawa ng mga tomboy at partners nila. At baka daw sa CR ito naganap, kaya ganon. Ang sabi-sabi rin daw, merong real video nito sa Telegram. Pero sabi ko sa kanya, hindi ako basta-basta naniniwala. To see is to believe. May misteryo talaga sa lugar na ito. At aalamin ko. Sabi ko sa kanya, pupuntahan ko ang location na ito. Ayaw naman akong samahan ni Clarissa. Kaya nagpasama ako sa aking pinsan na si Jezzy. Kaya nung last Friday, pumunta kami after class ni Jezzy sa May Pasay at hinanap ang location na ito. Medyo late na. 11:00 na ng gabi. At medyo delikado na rin sa Pasay. Finalo lang namin si Google Maps at napunta kami sa isang lumang building sa San Roque Street. Nasa 3rd floor daw ito. Walang katao-tao, madilim, at puro alikabok at agiw. Binuksan namin ang flashlight sa phone namin. Sinubukan namin gamitin ng elevator, pero sira ito. Kaya naghagdan kami. Habang umaakyat, parang may naririnig kaming footsteps sa likuran namin. Lumingon kami, pero wala kami nakita. Lumakas ang kabog ng dibdib namin, pero tumuloy pa rin kami. Pagdating namin sa 3rd floor, dito na namin nakita ang Pink to Pink. Isa siyang lumang opisina at halos wala nang gamit dito. May ilang gamit pero halos bakante na siya. Pumasok kami at hindi kayo maniniwala sa kung ano ang nakita namin. May lumang motor na Mio sa gitna ng opisina. Nagkatinginan kami ni Jezzy. Kitang-kita ang pagtataka sa kanyang mata. Gulong-gulo naman ako sa mga nasilayan namin. Sinubukan naming lapitan ito, pero bigla itong umandar mag-isa. Kahit walang nakasakay at bigla kaming hinabol. Nabangga ako nito at nadapa ako. Sumunod namang hinabol ng motor si Jezzy. Pero mabilis siyang nakatakbo at umabot siya sa dulo ng opisina. Nagkulong siya sa CR. Bigla namang tumigil ang motor at parang hinarangan ang pinto ng CR. Dahil dito, hindi makalabas si Jezzy. Napakadilim sa loob. Tinatawag niya ako, takot na takot. Maya-maya, sumigaw na si Jezzy at humihingi ng tulong. May umaabuso daw sa kanya. Sinubukan ko talagang tumayo kahit masakit ang aking likod dahil sa pagkakabundol sa akin. Pinilit ko tanggalin ang motor sa pinto ng CR. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsigaw ni Jezzy at paghingi ng tulong. Natagalan ako bago ko ito natanggal. Nang makapasok ako sa CR, naabutan kong umiiyak ang pinsan ko. Habang nilalapitan ko si Jezzy, bigla naman akong nadapa nang may tumulak sa akin. Nalalayan naman ako ni Jezzy at tumakbo na kami paalis na opisina. Pagkababa namin sa ground floor, nakita kami ng guard at pinigilan kaming makalabas. Trespassing daw kami. Kaya kunento ko sa kanya ang nangyari at ang multo sa 3rd floor. Ang sabi lang niya, yung Pink to Pink. Kaya nga daw siya pinagbabantay sa lumang building na ito ay dahil may multo nga raw doon. Kwento ni Manong Guard, may office party raw doon 10 years ago. At doon nagtatrabaho ang isang mayabang na tomboy na si Jonalyn or Jonah, ang palayaw niya. Siya daw ang manager ng opisina. Abusado daw itong boss na ito. At nung office party, gusto daw siyang gantihan ng isang empleyado na si Gilbert. Kasama ni Jonah ang kanyang syota na si Cherry. At habang nagpa-party ang mga empleyado, nagyaya daw si Jonah kay Cherry na mag-CR sila. At alam na natin ang ginawa nila sa loob. Nakita niya ang dalawa at sumunod ito sa CR. At dahil sa kalasingan, hindi na napigilan ni Gilbert ang emosyon niya. Matagal na siyang may galit kay Jonah dahil sa madalas na pagpapahiya nito sa kanya.
Pinasok niya ang CR at inabuso si Jonah at Cherry. At nang matapos ito, pinatay niya ang dalawa. Nahuli naman kagad ng pulis si Gilbert. At simula nun, naging haunted na ang lugar na ito. Hindi lang ang 3rd floor, kasama na ang buong building. Nagpasalamat kami kay Manong at nalaman namin ang katotohanan sa misteryong ito. Dali-dali kaming umalis at nangakong hinding-hindi na kami babalik sa location na to. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong pag-iimbestiga. Ang masasabi ko lang sa inyo ay, totoo nga. Huwag na huwag niyong ikiklik ang location, lalong-lalo na ang puntahan ito. Ang pangalawa nating kwento ay ang batang kulang ang daliri. What if may makilala kang batang kulang ang daliri? Aasarin mo ba? Ako nga pala si Nix ng Book of Bad Ideas. Ang storya natin ngayon ay galing kay Lizelle Joy. Good evening po Ate Nix at Kuya Steve. Gusto ko lang po i-share ang aking kwento para po aware ang publiko sa mga ganitong krimen. Ako nga pala si Lizelle Joy Gumban. Taga Iloilo City kami. Ang storya ko ay tungkol sa aking anak na si Alexa Gumban. Grade 5 si Alexa. Mabait naman tong si Alexa kaso pagkasama ng barkada kung ano-anong kalokohan na ang ginagawa. Best friend niya itong sila Cheska at Myla. Kaso, mga bad influence ang mga ito sa kanya. Noong December 2, 2024, nagkaroon sila ng transferee student, si Jared Takahashi. Crush siya ni Alexa nung una. Kaso nung nakita nilang kulang ang daliri nito, natakot si Alexa. At hindi lang siya, kundi pati na rin ang buong klase. Wala kasi itong index finger or hintuturo. Tinatanong ng klase kung bakit siya nawala ng daliri, pero hindi sumasagot si Jared. Bigla namang pinagtripan ng barkada ni Alexa na sila Cheska at Myla si Jared. Pinagkalat nila sa buong klase na naputukan daw ito ng paputok kaya nawala ng daliri. Dahil sa chismis na ito, lagi nang niloloko at binubuli si Jared. Tawag sa kanya ay Boy Putok. Gayunpaman, mabait na bata itong si Jared at hindi umiimik at pinapabayaan lang ang pang-aasar sa kanya. Pero one day, naisip nila Cheska at Myla na magdala ng paputok sa school. Nagdala sila ng watusi. Sinisindihan nila ito at tinatapon kay Jared. Salbahe talaga ang mga kabarkada ni Alexa. Nagkaroon tuloy ng mga paso si Jared dahil sa ginawa ng dalawa. Kinabukasan, pagtapos ng klase, inabangan ni Jared sa labas ng school sila Alexa, Cheska at Myla. Nagtaka ang magkakabarkada kung bakit sila matapang na inaabangan ni Jared. Maya-maya, itinuro na ni Jared sila Cheska. Sa likod ni Jared, may isang van na biglang nagbukas ng pinto at may mga naglabasang mga lalaki. Kinidnap nila si Cheska at Myla. Pati si Alexa nadamay din. Dinala sila sa isang lumang bodega. Dumating din ang tatay ni Jared, si Fuji Takahashi. Galit na galit ito. Tinanong ni Fuji ang mga bata kung bakit nila pinagtatawanan na kulang ang daliri ni Jared. Hindi sumagot ang tatlong babae. Dito na sinabi ni Fuji na nagkaroon ng kasalanan ng anak niya sa kanya, kaya niya pinaputol ang isang daliri nito. Dito na na-realize ni Alexa na yakuza pala ang pamilya nila Jared. Sinabi niya ito kila Cheska at Myla. Natakot silang tatlo dahil baka patayin sila. Sabi ng tatay ni Jared, mag-sorry kayo sa anak ko. Kaya paulit-ulit namang nag-sorry ang tatlo sa takot. Pagkatapos nito, binigyan sila ng tatlo ng kutsilyo at towel at nagsalita uli ang tatay ni Jared. Sabi nito, kung talagang sincere kayo, bigyan niyo siya ng tig-isang daliri. Nagulat ang tatlong bata sa hinihiling ng tatay ni Jared. Hindi sila makapaniwala sa narinig nila. Gusto na nilang tumakas pero napapalibutan sila ng mga lalaki. Sumigaw bigla ang tatay ni Jared. Galit na galit. Gawin niyo na ang pinapagawa ko dahil kung hindi, hindi lang daliri niyo ang tatapyasin ko sa katawan niyo. Kaya kahit nanginginig sa takot ang tatlo, ginawa na nila ang pinapagawa sa kanila. At sa mga sumunod na minuto, iyak at sigaw lang ang maririnig sa bodegang yun. Nang matapos sila, kinuha ang tatlong daliri nila at pinakain sa aso. Kahit duguan, dali-daling umalis ang tatlo sa lugar na iyon. Umuwi si Alexang tulala at duguan, kaya agad kong dinala sa ospital si Alexa. At dito na niya kunento sa akin ang nangyari. Gusto sana namin magsumbong sa pulis, pero natatakot kami at baka balikan kami ng mga yakuza.
Hindi na rin bumalik sa school si Jared. Pero panghabang buhay nang mananatili ang kwentong ito sa eskwelahang yon. Kaya kayo, mag-ingat kayo sa pagpuna ng kapansanan ng iba. Hindi nyo alam, baka matulad kayo sa aking anak.